Nandito kami ngayon sa ibabaw ng tulay. Tara. Takbo, takbo, takbo. Maraming sasakyan dumadaan eh. Dito sa ibabaw ng tulay, mararamdaman mo yumayanig yung semento pagka maraming dumadaang sasakyan. Gina, Paul, handa na ba kayo maghanap ngayon ng tao tutulungan? Saan tayo mag-umpisa? Ito, Tara, susundan ko maraming kayo. tao eh. Tara, tara. Hello po ate, pwede po magtanong? Ano po yun? May kilala po ba kayo na dito po nakatira sa ilalim ng tulay? Ano po yun? Ay, ikaw? Dito ka po? Saan po yung bahay niyo? Doon po sa kanila. Ay, ano ang pangalan niyo? Connie Rose po. Ilan po anak niyo? 4 po. Asan po? Ito po si Alfred, si Binis, si Yola May, si Ito po bunso. Wilson. Ano po yung ginagawa niyo? Ano po? Asan chinelas? Chinelas. Magkano po ang kita niyo dyan? Ano, ang isang bandilo, 20 pesos. Gano'n po kadami yung Ano po, 10 piraso po nito. ito, ganito? Opo, 10 pirasong ganyan. Yun ang 20 pesos po. Nakakita na kami lang pamilya na nakatira sa ilalim ng tulay. Sila Ate Connie. Ito yung mga ginagawa nila. Ito yung pangkabuhayan nila. Ginugupit nila yung dahon ng tsinelas para kumita ng pera. Actually, marami sila eh. Mga iba't ibang pamilya na ganito yung hanap buhay sa lugar na. Bali, ito yung isang bundle na ginagawa nila ate, 20 pesos. 10 ganito yung laman niya. So, bali, 2 piso isang ganito. Bali, nakakailan kayo ganito maghapon ate? Kung tututukan namin ito, magiging 2 bandil. Pag hindi ko naman nagagawa ng isang bandil lang sa maghapon. Di bali, 20 pesos. 20 pesos lang maghapon ang kita ko. Ate ko, ano ilang taon na po kayo? 35, Yung asawa niyo po. 44, Ano po ang trabaho ng asawa niyo? construction. Kasi sapat ang kinikita ng asawa ko sa construction. Kaya ito, bali ito ang pinta sideline ko. Asawa ko, lingguhan kong umuwi. Kaya ang asawa ko, kaya ako, magkakapera lang ako kung mag-uwi ang asawa ko. At tuwing ano lang po. Tuwing linggo lang po ako magkakapera. Kaya nagsaside. Kaya nagsa-sideline ako nitong chinelas. Yung asawa ko, 5 days lang ang niya, ang trabaho niya. Kaya hindi niya naman naiuuwi lahat ng pera niya pinagtatrabawan. Kasi may korpo sila, 300, 5 days. Para saan po yun? Sa pagkain nila doon, sa trabaho nila. Tapos may uwi nilang sa akin, 1 po. Siyempre pag umuwi siya dito, magkakaroon na rin ako ng utang. Siyempre mababawasan rin yun, magbabayad rin ako ng utang. Wala na rin. Mahirap gawin. Mahirap. Kailangan ate, Kailangan siya sagad para hindi kasi babalik rin uli sa amin yan eh. Yung parang kunwari reject. Reject. Kaya inaayos namin na yun. May reject pa rin siya kahit Mga nakarang linggo binalik sa amin yung reject. Ilang bandil yun, isang bandil. Wala na akong bayad. Wala nang bayad. Doble trabaho, tapos Trabaho. Lahat lang, yun lang ang binayad, yun lang ang ginawa namin. Wala nang iba. Ate ko, ninang taon mo na ginagawa ito? Isang taon na kami ginagawa nito. Ang tagal yun.
masakit na yung mga ganito. Na may ano na nga, kulay ano na. Kaso, ano lang talaga, tiyagaan lang talaga para makaano sa pagkain. Sa Hindi po kasi ako nag-aaral kaya tinutulungan ko po yung magulang ko mag-gupit ng ganito. Dapat anong grade ka? Grade 11 po. Kaya hindi lang po ako hindi ko po talaga kaya. Kaya hindi ka nakapag-enroll. Tanggalian na. Kaya tinihan, mangutang ka ng kalahating kilong bigas, saka 2 paston. Dati yung kilong bigas at saka 2 paston. Sige ba? Kami dyan. Basta nga. Kaya may han. Pwede makaupang ng kalating bigas at saka 2 paston. Oh, diet pa yan? Dito po kami nangutang araw-araw ng bigas at ulam namin pang araw-araw. Sila, Connie, pinapautang ko naman sila kasi araw-araw na kailangan nila kasi lingguhan naman nagbabayad sila. Ganun po. Sige po. Salamat po. Ngayon meron na silang pagkain sa tanghalian. So, sino magluluto? Ikaw? Uwi na tayo, kasama kami sa inyo. Sige po. Tara. Kasama na ako. Halika na, uwi na tayo. Maambo na. Maambon na! Sige, te. Dahan-dahan, ha? Isang klase ng mga bahay dito sa ilalim ng tulay, tinatawag nilang townhouse. Siyempre, pag may townhouse, may parking lot. Kaso, wala naman silang sasakyan, tsaka hindi naman kasya dito yung sasakyan eh. Kaya ginagawa na lang nila tong sampayan. Sampayan ng mga basang damit nila. Bali, ito na yung bahay nila, Ate Connie. Ate Connie, ilang taon na kayo dito? 16 years na kami dito. Bali, ito yung kusina nila. Diyan kami natutulog ang asawa ko tsaka 2 kong anak. Yung 2 kong panganay doon po sa loob. Dito rin po sa loob ng Pwede bahay. pumasok, ate. Pasok po kayo. Ito po. Ingat, medyo mababa. Ito na yung tulay. Bali, ito na yung bubong nila, yung tulay. Mainit dito. Oo, mainit no, ate. Sobrang... Kaya nga po doon kami po natutulog kasi dito sobra pong mainit. Siya yung May tumutulo. May tumutulo. Pag Di ba? umulan po dito, tutulo po talaga siya. Pati dito, itong mga truck na may mga tulo rin yan. Bali, dito naman yung CR nila. Yan sila. Dito na yung kwarto ng 2 bata. Kung mapapansin nyo, ang daming crack dito. Kaya dun sila ate natutulog sa labas. Ang hirap huminga. Walang ventilation dito. Napakahirap tumira sa ilalim ng tulay. Sobra yung pawis ko. Sila, kahit nasanay na sila dito, matatakot talaga. Dahil sobrang dami ng crack ng... Ayan, tumadagong-dong. Oh my God. Paano pa paggabi? Raramdaman mo yung daan ng truck eh. Hindi kayo nasanay kasi 16 years na kayo nakatira dito eh. Nung una po, kasi po yung una po, matibay pa po yung tulay nung hindi pa po siya inayos. Pero po yung inayos na po siya, doon na po nagkaroon ng crack po yung yung mga bato. Kaya natatakot na po kami. Mas matibay yung unang tulay. Opo. Oo nga, no, kasi ang dami ng crack. Kaya nakakatakot. Ikaw, natatakot ka din dito? Opo. Kasi baka mahulog. Mukhang marupok nga yung tulay oh. Makikita niyo may mga butas-butas na yung mga bato. Nakakatakot nga. Tsaka itong tulay kasi na ito,
daanan to ng truck, lalo na sa gabi. Kapag ganitong kahina pa lang ang ulan, ay nagagawa pa nila ang kanilang mga gawaing bahay. Kung makikita nyo yung tubig dito, malapit na sa flooring. Ate, hindi ba inaabot yung Pag maya-maya lang, pag lumakas na ang ulan, papasok na yan dito sa loob namin. isa pang dahilan kung ba't mahirap tumira dito sa ilalim ng tulay kasi may ilog. So, taas yung tubig, naabutin yung bahay nila. Tsaka medyo hindi maganda yung amoy ng ilog kasi nga hindi siya malinis. Amoy burak. Singaw niyan. Kaya nga po karamihan na sakit ng mga anak ko, ubusipon, dahil nga po sa nalalangat nila yung amoy ng ilog, yung burak. Masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib. Ate Connie, ano po pinakamahirap na nangyayari pag dito po kayo nakatira sa ilalim nito? Yung bumaha ng mataas, nalagpas tao, kaya walang tigil ang ulan. Ay, Fred, hanggang saan yung inaabot ng baha pagka may bagyo? Yung mahina po yung bagyo, dito po siya umabot, dito po sa to. Tapos kapag malakas na po talaga siya, yung umabot na po ng isa't kalating linggo, umabot na po siya hanggang dito yung Hanggang dyan. So, hindi nagbasta tao talaga. Ano? nga po. Basta na po siya. Talagang hindi ka pwedeng dito mag-stay, ano? Opo. Kaya lahat ng gamit namin, wasa. Lahat. Basta. Basta. Naalala ko nga na Tishina nung yung bagyo noon, madaling araw, malakas yung ulan, natutulog po ko. Tapos, bigla-bigla na lang po, basa po yung tenga ko. Tapos, pagkabasa po ng tenga ko, nagising na po ako bigla, tapos may mga tumatilamsik na tubig. Tapos, pagka umiyak na po yung mga kapatid ko, kasi po may tubig na. Tapos, nilikas ko na lang po sila, paakyat po para makano kami. Tapos humana po ako ng jeep para doon na po kami umano. Tapos sila papa, naglikas na lang po ba ako. Di ikaw ang nagbuhat sa mga kapatid mo. Pagka panganak ko lang, nagising ako, mga anak ko, nag-iiyakan na. Kaya pala, bahang-baha na pala dyan sa amin, dito sa bahay namin. Kaya, nilikas na lang ako ng asawa ko, basang-basa kami. Yung gamit po, ate? Yung gamit namin, iniwanan na lang namin kasi wala na kaming matatay. Inuna na ako ng asawa ko, kapapanganak ko pa lang Bakit po? Mabilis po yung pagtaas ng tubig? Mabilis po. Hindi mo akalain na hanggang tuhod lang namin nung lumikas kami. Nung babalik na yung asawa ko sa loob at kukunin yung mga gamit ng mga anak ko, wala na. Mataas talaga na, ang bilis ng agos ng tubig. Ate Connie, anong hapunan niyo mamaya? Wala na. Isang beses lang kami. Kung may matira, meron silang kakainin ng mga bata. Pag wala na kaming kakainin. Sana nga ay may matira pa sa 2 supot na instant noodles na ito. Kung tutuusin, hindi naman ito healthy. Mataas nga ito sa MSG at iba pang preservatives. At Fred, anong pangarap mo? Maging civil engineer. Oh, ganda yun. Ano bang ginagawa ng civil engineer? May tigagawa ng building, tulay, or kahit anong depende naman sa project ng gagawin. Gagawa ka ng tulay. Depende po. Kung paayos ko to. Patitibayin mo ito tulay nyo. Opo. Ikaw, Denise, anong gusto mong paglaki mo? Life attendant. Gusto mo sumakay ng airplane.
Ikaw ulit. Ano gusto mo? Baker. Gusto mo maging baker? At gusto mo gumawa ng cake? Ng mga cake tsaka ng mga tinapay? Galing mo. Magaling, magkarunong ka ba magluto? Oo. Paglaki ko. Paglaki mo pa. Ate ko, ano magkano ang bill mo sa kuryente? 1,130 po. Isang buwan. Taas, kasi ito lang ang gamit mo. 2 electric pa. Tsaka ilaw. Ilaw. Nasa baker pa kayo. Kaya mataas ang Kasi ito, 1 kilo. Eh, sa tubig. Tubig, 400 isang buwan. Linggo-linggo lang pala. Linggo-linggo po hinugulugan siya para hindi mabigat. Ganon din yung kuryente. Nagbibigay din ako paunti-unti para pag abot ng hindi kami mabigatan. Yung asawa ko, pinagpaparty-party ko. Ayos yan, magandang pag-budget yan. Pwede ito yung linya nila ng tubig. Yung hose lang nakaano sa ilog. Naka siya sa ilog. Ate ko, naisip ka bang pangkabuhayan na gusto mo? Meron, magtinda ng almusal. Dun sa labas. Kaso wala lang akong pampuhunan dahil goma lang ang ginagawa ko. Hindi naman sapat ko na pampuhunan yun. Paano, Ate Connie, kung bibigyan natin kayo ng pampuhunan yung gusto mong negosyong pang-almusal? Ito po, salamat naman po kung mabibigyan niyo po kami. Hulog po kayo ng langit sa amin. Makakatulong po kayo sa amin. Oo, makakatulong sa pamilya niyo po. Para hindi na po yung pang paggawa nung sa tsinelas po yung gagawin niyo. Sige. Kaya na. Saka. Sana, Yumi. Tingnan mo. Yan ang. Kuya, sarap ng luto ya. Kasi kantod lang yan. Ganda ha? Baba nito. Bali, Ate Connie, ano po kadalasan yung ulam? Sardinas, tsaka Lucky Me. Ito, pansit canton. Ate Connie, buti kahit nung isang beses na kayo kumakain sa isang araw, medyo healthy ka. Nag-injectable kasi ako eh. Ayan kasi ako dun. Paano po yung injectable, Ate? Buwibila ko, 100. Isang turo. Paano po yun? Isang turok, isang buwan? Hindi ko, 3 months. 3 months. Sa dumami yung anak ko, kaya nagaganyan na lang ako. Doon ko rin kinukuha sa sa goma. Nag-iipon ako.
para makaipon ng pambili ng panturok. Habang pagdating ng 3 months, meron akong pambili. Dati payat ako, sexy ako. Nung nanganak ako sa panganay ko, nagsimula na akong mag-family planning. Kaya yun, nagpa-inject ako yun, lumaki ako. Anong bewang mo dati, ate? 24 ang maywang Sexy ko. ah. Nagtataka nga akong bakit ganito yung katawan ko ngayon, sa ganito lang kinakain namin. Oo. Ate Connie, maiwan muna po namin kayo ha. Balikan na lang po namin kayo mamayang hapon. Itatanong po sa kami sa inyo mamaya. Ha? Balik na kami daw kala Ate Connie. Masaya kami sa nalubong ng mag-anak. Kami pabalik natin na sa loob ng bahay tayo ng mag-anak ha. Baba na kayo, please. Ayan, Ate Connie. Meron po kami ibibigay po sa inyo na cash para po pang negosyo, tsaka sana po makahabol yung mga bata sa school. Lahat po ba sila hindi nag-aaral? Sana po makahabol sila, no? Pang bili ng mga gamit ng mga bata. Tsaka po, pandagdag sa negosyo po. Maraming salamat. Para sa inyo. Ito po, galing po lahat po kala Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea po. Nandun po sila sa Amerika, tumutulong po sila sa mahihirap dito sa atin na nagsusumikap po sa buhay gaya niyo po. Katulad po niya, nagsasaga kayong maggupit-gupit po ng goma. No? Ready na kayo? Pena natin? Sige. Yes. Yes po pala. Oo. Pang ano din, pang sangad na. Tindahan ng atisan. Yan. Kawali, tapos mga plato. Kompleto na yan. Baso, tapos may kutsara din. Kutsara, tinidor. Yan. Baka may mag-dine-in sa'yo doon, ano. Para, may gamit ka na. Bigay mo na natin. Tsaka water jug. Tsaka yung mga containers na lalagyan mo din. No? Paano ba gagawin mo? Magpiprito ka muna, tapos lalagay mo. No? Ito mo na lang lagay. Kompleto na yan. May chopping board. Knife. Tapos spenche. Tapos sa kanin po. No? Paninda na. Pwede ka rin merienda, no? O kaya sa almusal din, pwede pansip. Tapos ito, itlog. May asin din. Pansit ko pala yan. And kanina kanton, ngayon bihon. Yan. Tapos meron ka rin tuyo. Baka may maghanap din sa'yo ng kape kasi pag umaga atin, no? Pwede ka rin magtinda yung nasa tao. Ayan, bawang pang sangag. Uy. May diet Ito, po sa para Maggie. naman dito kay Sungit. Diaper. Pwede mo na, baby. Sa'yo to. Sa'yo yan, baby. Miley. Salamat, Miley Cyrus. Yan, sa'yo yan. Oh, may gatas pa oh. Oh, yan, para sa inyo. Pwede ako magagatas. Ako magagata. Ay, ikaw. Tapos natin, ito rin sa Pwede na lang ako. lahat. Yan. Mga toyo, mantika, ketchup, seasonings. Kompleto na. Pagluluto ka na lang. Ayun na, mga pinakain na. Yan, pang merienda ng mga kids. Napay. Ito sa akin. Ito sa'yo. Ito, cupcake. Siyempre, meron din tayong palaman. Saka ito. Sa'yo din yan. Cupcake din. Sige, ayan. Meron pa tayo dito. Kape. Ay, gamit pa rin ang tagisan. Kaya sa akin. Ito, sige na. Masok mo. Thank you po, Sir Meyer. Ito
ititinda mo. Kompleto na yan. Skinless, longganisa, tocino, burger, ham, hotdog. Longganisa din. Yan. Kompleto na. Magluluto ka na lang sarapan mo para maraming bumili sa'yo, ha? Siyempre ate, wala kang ref, no? Para fresh pa rin yung mga ititinda mo pag hindi nauubos. Alagaan mo lang sa yelo, ha? Ayan. Ito mo na lang lagay. Ay, gusto mong hotdog? Favorite mo yan? May po siya sa hotdog. Ito ate, ikaw na magbukas. May mga laman pa po ito, ha? Kayo na po palang. Ako na lang. Ikaw na lang. Ito, para sa'yo, ha? Buksan na natin. Kaya. Yan, ito ha, toys para sa inyo. Ayan. Di ba sinusuklayan mo ako? Ito na susuklayan mo ha. Dalawa. Nag-isa kayo ni ate ha. Ito kaya ata sa Sige, sa'yo yan. Huwakan mo muna ito, bitawan mo muna yan. ata. Ayan, tapos ito kay Bunso. Wow! Ito po. Ang ganda ng baby! Tsaka ito kay Marley. Ito bebe oh. Ayan, ikaw para sa'yo din yan. Di ba marunong ka na ba magbilang? Ayan. Ito rin para kay baby. Ay, baby! Ang hirap sa katawanan na. Yan o, kabayo kay Marley. Nag-isa din kayo ha. Si ate po. Ay, kaya ito. Kaya yan. Ito sa akin yung pinaka-gusto. Ay, kami gantong panoodan eh. Ano papanood mo yan sa TV? Opo, doon sa kabila, sa TV. Nakikipanood sila. Yung kay Reyes Donalo. Doon sila nagpapanood. Pa. O, hati kayo ni ate ha. Ayan. Kaya ko eh. Dito mo na tayo. Doon muna kayo. Ayun yung mga. Wow. Kitchen yan ha. Di ba si mama magaling magluto? Ikaw damarang magaling ka rin magluto? Di ba gusto mo maging ano? Baker? O, ayan o. Ito mga tinapay ha. Ito, cupcake. Ayan na. Lagay mo dito sa Ito ha. Ayan, di ba? Luto ka ha. Suman daw. Ay, 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 ay. Yay, ten. Gusto mo, bebe? O, laro ka na. Hindi umimi mo. Hindi pa pala. Tingnan mo. Pangin yun. Ano magbubukos? Ay, wait lang. Ito, O, yun o, may chicken pa na pala. Ayan. Diba? Ayan. Yung mga ano. Gamit. Dito mo lalok. Dito na maglagay. Ayan, lutuin natin chicken. Chicken. Dito. Teka lang, paano ba to? Pindutin mo. Kunin mo na yung chicken. Mainit. Oh, nahulog. Nahulog na yun. Ito, may order na to eh. Tinan mo. Uy, yung cupcake. Yummy. Ito, saan to? Balbal. Ito na. Ito na. Ayaw matulad. Ayan. Yan ang init. Ang init. Oh, ang init. Ilagay mo na yung chicken. Ilagay mo dito. Pinamay niya. Tapos na po. Ito na yung itlog, oh. Mainit, mainit. Wala akong cupcake. Wala. Saan na yung cupcake? Ito na. Ito. Ayan, tigisa kayo. Pakainin Hoy, niyo dito mo muna. Pakainin niyo yung Barbie niyo. Nasaan na? Ayun, dinadala niya. Ata, ang ganda ng laruan natin. Oo nga eh. Salamat po sa nagbigay ng mga laruan. Nagustuhan po namin. Nga mo, sasabihin ko yun na, mga karating. Thank you po. Welcome. Sa binigay niyo pong tulong sa amin, makakapagpapag-aral ng mga anak ko, si Alfred, kayong dalawang mga anak. Maka-start na po ako bukas magluto. Kaya maraming salamat po, Sir Mark, Ma'am Rhea. Yun. Thank you po.
iwan na namin kayo, magpapaalam na kami. Mapalago yung negosyo na binigay namin sa inyo. Babalik po kami, tapos patikim po yung luto nyo ha. Sige po, bye po. Thank you. Saka sa inyo din po, maraming salamat po at napili nyo akong tulungan. Sige po. Walang anuman po. Bye-bye ate. Ay, ate, tulungan mo si mama Okay tinda. po. Sige, Tulungan bye-bye. ko po yan. Ayan. Alas 5 na ng umaga. Babalikan namin sila Ate Connie makalipas yung 5 araw. Ate, good morning! Ayan, si Ate Connie. Nagluluto na ng ano. Ano yan, ate? Fried rice. Fried rice. Wow. Saan ka nagtitinda? Doon po sa kabila. Ah, sa kabila. Clubhouse. Malapit sa clubhouse. Opo. Ayun na yung sinangag. Oh. Ang bango, oh. Nakagutom naman yun. Ang bango. Ang bango. Ano oras ka nagsisimula, ate? Ano oras ka gumising? Na-stress. Wow. Simula na ako noon. Ah, alas 3. Ayos, ah. Ito ba yung ititinda ni ate? Partner nung fried rice niya. Hotdog tsaka egg. Paprito na din. Ate Connie, yung mga bata, nasa na? Diyan, si Alfred na bibihis. Yung isa mamaya pa. Saan ka punta si Alfred? Pasok na. Ano ba pasok na? Ano hapoy mo ate? Salamat po, Sir Mark at Ma'am Ria. Kasi po nakahabol yung anak ko sa enrollment. Nakapapasok na po sila. Tulungan natin si ating gawin yung mga paninda dito sa kabila. Paul, ikaw mabubuhat. Ayan. Doon daw yung tindahan ni ate sa malapit sa clubhouse. Yan. Dito na nagtitinda si Ate Connie. Bale, ito na yung pangkabuhayan. Marami pa pala siya ibang tinda. May champurado. Tapos, ano yun natin? Sopas. Kanton. Ito meron akong tutulong sa pagluto. Siya kainin. Kasama ko rin sa pagugutin ng goma. Bibigyan ko rin siya 80 pesos. Yan. Binibig ko na rin sa kanin. Ate Connie, magkano na? Sa isang araw. 150. Mas malaki na yung kita ko kaysa sa paguguma ko. Isang araw, 40 pesos. Laking tulong na sa amin na. Ilang sandali pa at may mga bumili na. Paul, kain tayo. Nagugutom ako. Tara, order na tayo. Ako kakain akong champurado. Champurado. Ako gusto ko ng kanin. Hindi po ako magluluto dito. Doon po ako magluluto sa bahay. Ate Connie, pwede po mag-dine-in sa clubhouse? Opo naman, pwede. Ayan. Papa, ano ako po yan? Papa. Wala ka upo. Sa'yo, ano? Sa inyo daw ano? Ako po, sinangag. Pag tama na yun, lagyan mo doon. Buti na mag-itlog. Dito lagyan mo upuan. Yun na ako. Mga upuan. O, mahulog ka dyan eh. Ayun na si Sheena, pupunta na sa ano, sa clubhouse. Doon nakakain. Ano, Sheena? Mainit pa yan, ano? May experience natin ang clubhouse. Ano, Paul? Welcome to the PDP. Ito yung pagkain ko. Fried rice, itlog, tsaka hotdog. Hot silog yan.
Busok pa yung pagkain mo. Mainit pa. Sarap. Sulit yung 28 pesos dito. Libre lang ang pwesto niya dito. Hindi lang agahan ang binibenta ni Ate Connie. Nabebenta din siya ng mga merienda sa hapon. Masasabi ko na talagang kumikita nga siya ng malaki. Mula 20 pesos na sa goma, ngayon ay 950 pesos na kada araw. Sa libreng oras naman niya ay nagugupit pa din daw siya ng goma para may extra income. At 3 beses na sila kumakain ng pamilya niya sa loob ng isang araw. Higit sa lahat ay napapag-aralan niya ang kanyang mga anak. Ate Connie, magkano sa amin? 68. May take out pa. Ate Connie, masarap luto mo. Siyempre naman. Baka sa susunod tatawagin na kita Donya. Hindi na doon niya, madam. Ah, madam. Madam Connie. Magpaalam ka na, Sheena. Bye-bye na, Ate Connie, ha. Bye-bye. Good Salamat. luck. Good luck. Good luck sa negosyo mo. Na. Salamat po. Alagaan ko po yung negosyo ko para sa mga anak ko. Sige po ate, good luck po. Bye-bye, Ate Connie. Bye-bye. Meron. Balot? Yes. Hindi pa tapos ang tulay-serya namin sa ilalim ng tulay. Sa katunayan, matapos ang townhouse nila Ate Connie, ay ipapakita naman namin kung gaano kahirap tumira sa condominium sa ilalim ng tulay. Hanggang sa susunod na episode po at God bless.